Sinasabi nila na ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Dumarating siya sa eksaktong sandali na kailangan ng puso. Minsan, sa gitna ng pinakamadilim na gabi, sa kabila ng ulan at lindol ng kaluluwa, may mga taong ipinapadala niya, hindi upang magligtas, kundi upang ipakita na hindi tayo iniiwan, kahit tila wala nang natitira. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babae na nagtrabaho sa ilalim ng init ng araw, sa putik ng palayan at sa bigat ng kalungkutan, ngunit nakatagpo ng himala sa huling oras ng 2025 sa eksaktong sandali ng pagpasok ng 2026. Kung naniniwala ka na may plano ang Diyos, kahit sa pinakamasakit na panahon, makinig ka, sapagkat ang kwentong ito ay maaaring siyang mismong sagot sa iyong tahimik na panalangin. May isang makapangyarihang patutuo akong ibabahagi sa iyo ngayon, pero kailangan kong ipangako mo muna ang isang bagay. Kung mananatili ka hanggang sa huli ng kwentong ito, makikita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa mga paraang hindi natin inaasahan. Mag-subscribe ka ngayon upang hindi mo makaligtaan ang anumang patutuo na maaring siyang mismong mensahe na kailangan ng iyong puso. At isulat mo sa mga komento mula saang bansa ka nanonood at sabihin mo rin, naranasan mo na bang sagutin ng Diyos ang isang panalangin sa oras na hindi mo inaasahan? Gusto kong marinig ang iyong kwento. Si Marites de la Cruz, 42 taong gulang, ay nakatira sa isang maliit na kubo sa gilid ng palayan sa San Jose, Nueva Ecija. Kilala ang kanilang bayan bilang Rice Bowl of the Philippines, ngunit para kay Marites, ang kaharian ng palay ay naging taniman ng luha at pawis na walang katapusan. Maitim ang kanyang balat dahil sa walang habas na init ng araw, sugatan ng mga daliri dahil sa talas ng dahon ng palay, at laging nakayuko ang kanyang likod, hindi lamang sa trabaho kundi tila sa bigat ng buhay na dinala niya mag-isa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may nananatiling liwanag doon, isang mahinang ningning ng pananampalataya na ayaw pang tuluyang mamatay. Biyuda siya. Namatay ang kanyang asawa 3 taon na ang nakalipas, si Junjun, ang kanilang nag-iisang anak, na isang construction helper na namatay matapos maanod ng malakas na bagyo noong 2022. Wala nang ibang natira kay Marites kundi ang sarili, ang lupa na hindi niya pag-aari at ang isang lumang bag na laging daladala. Sa loob ng bag na iyon ay 3 bagay. Isang maliit na Biblia na natiklop na ang mga pahina, isang litrato ni Junjun na kupas na ngunit maingat na nakabalot sa plastik, at isang punit-punit na kwaderno kung saan niya isinusulat ang mga panalangin hindi niya kayang bigkasin ng malakas. Araw-araw, bago pumasok sa palayan, binubuklat niya ang Biblia at nagbabasa ng kahit isang talata. Ito ang kanyang lakas, ang tanging bagay na hindi niya kayang talikuran. Ang kanyang gawing umaga ay simple ngunit banal, magluto ng lugaw o kape, magbasa ng Biblia at magsulat ng maikling panalangin sa kwaderno. Panginoon, gabayan mo ako ngayong araw. Bigyan mo ako ng lakas. Pagkatapos magsusuot siya ng lumang sombrero, dadalhin ang kanyang bag at maglalakad sa pilapil patungo sa palayan kung saan siya nagtatanim, nag-aani at nag-aasam ng sweldo na hindi sigurado kung darating. Ang taon 2025 ay isa sa pinakamasakit na taon sa buhay ni Marites. Noong simula ng taon, nawalan siya ng regular na trabaho dahil sa tagtuyot. Ang buong bayan ay naghirap. Tuyo ang mga palayan, walang tubig, walang ani. Ang mga magsasaka ay nagrally, nagprotesta ngunit walang nangyari. Ang gobyerno ay nangako ng tulong ngunit ang tulong ay hindi dumating. Bumalik siya sa trabaho noong gitna ng 2025 ngunit hindi na siya regular. Kontratista na lamang, walang seguridad, walang benepisyo, walang pangako. Ang among kanyang nagbabayad ay isang matandang lalaking may-ari ng malawak na lupain na madalas magsalita ng parang alipin ang mga manggagawa. Kung ayaw ninyo, marami pang iba, sabi nito. Kaya tumahimik na lamang si Marites at nagpatuloy sa trabaho. Noong namatay si Junjun noong 2022, nanghiram si Marites ng pera para sa libing. 3 taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin niya nababayaran ang lahat. Lumalaki ang interes.
Minsan, ginigising siya ng hating gabi ng mga taong naniningil. Minsan, tinatakot siyang kukunin ang lupa kung saan nakatayo ang kanyang kubo. Hindi siya makatulog ng mahimbing. Hindi siya makakain ng tama. Ang kanyang katawan ay unti-unting nauubos. Ang mga kapitbahay niya ay may sariling problema. Walang nakakaalala sa kanya. Walang bumibisita, walang nagtatanong kung kumain na ba siya o hindi. Minsan, nararamdaman niya na invisible siya. Isang anino na gumagalaw sa palayan, walang kwenta, walang halaga. Ngunit sa bawat ganitong oras ng kadiliman, bumubukas siya ng Biblia at nagbabasa. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magdaralita. At sa mga salitang iyon, nakakakuha siya ng kaunting lakas upang magpatuloy. Ngunit tuwing umaga, tumatayo pa rin siya. Lumalakad pa rin sa pilapil. Nagtatanim pa rin, nag-aani pa rin. At sa bawat paglubog ng araw, bumubukas siya ng kanyang kwaderno at nagsusulat, Panginoon, tulungan mo po ako. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Pero nagtitiwala pa rin po ako. Walang sumagot. Walang nakitang himala. Ngunit patuloy siyang naniniwala, hindi dahil nakikita niya ang solusyon, kundi dahil wala na siyang ibang mahawakan, kundi ang pangakong hindi niya nakikita. Habang papalapit ang katapusan ng 2025, nararamdaman ni Marites na parang naghihingalo na ang kanyang pag-asa. Parang ang bagong taon ay walang ipapangako, kundi parehong sakit, parehong gutom, parehong kalungkutan. Disyembre 31, 2025, ang huling araw ng taon. Ang iba ay naghahanda na para sa medianoche. May lechon, may pasta, may ingay ng paputok at saya ng pamilya. Sa radyo, maririnig ang mga tao na nagbibilang ng oras. Ilang oras na lang. New Year na. Bagong simula. Bagong pag-asa. Ngunit para kay Marites, isa lamang itong ordinaryong gabi. Walang pera para sa selebrasyon. Walang pamilyang kasama. Walang dahilan upang magdiwang. Nang hapon ng Disyembre 31, may lumapit sa kanya. Si Mang Tomas, ang tagapangasiwa ng Among. Marites, sabi nito, may trabaho ako sa iyo. Linisin mo ang lumang evacuation center sa may kanal. Bayad ko 300. Kailangan ko bukas ng umaga, Enero 1, 2026. Malinis na. May bisita ako. 300. Hindi sapat para sa utang, ngunit sapat para sa pagkain ng ilang araw. Tumango si Marites. Pumunta siya roon habang papalapit na ang dilim ng gabi ng Disyembre 31. Ang evacuation center ay isang abandoned na gusali. Mga sirang bubong, basag na bintana, puno ng alikabok at damo. Walang ilaw, walang tao. Malamig, nakakasindak. Ang mga pader ay may mga crack, ang sahig ay basag-basag, at ang hangin sa loob ay mabaho at nakakapangilabot. Sa labas, maririnig na ang mga paputok, maagang selebrasyon ng mga kapitbahay. Ngunit si Marites ay nag-iisa, naglilinis, umiiyak sa loob. Habang ginagawa niya iyon, nagsimula ang ulan. Malakas, sunod-sunod ang kulog, kumidlat. Ang hangin ay sumisigaw sa mga puno. Ang mga dahon ay lumipad, ang mga sanga ay nabasag, at ang ilog sa tabi ng gusali ay umaagos ng mabilis. Tumingin si Marites sa kanyang cellphone, 10:30 p.m., Disyembre 31, 2025. Isang oras na lang, bagong taon na. Ngunit ano ang pagbabago? Ano ang silbi ng bagong taon kung pareho lang ang buhay? Nanginig ang kanyang mga kamay. Napaupo siya sa sahig, hawak ang kanyang Biblia. Panginoon, bulong. Niya kung nariyan ka pa sa ipakita mo sa akin. Huling gabi na ng 2025, bukas 2026 na. Sana po ay may pagbabago. Kailangan ko ng katibayan. Kailangan kong malaman na hindi mo ako iniiwan. Umuulan pa rin. Ang gusali ay umuugong. Ang kidlat ay tumatama sa paligid. At sa gitna ng kadiliman, narinig niya ang isang mahinang tunog. Isang iyak ng babae. Napatigil ang kanyang puso. Hindi siya sigurado kung totoong narinig niya iyon o guni-guni lamang dahil sa takot. Ngunit muling umuungol ang tunog. Mahina, nanginginig, puno ng desperasyon. Para bang may taong nasasaktan, may taong nangangailangan ng tulong. At kahit takot si Marites, kahit nais niyang tumakbo at umuwi, may bagay sa kanyang loob na nagsasabi, tingnan mo, baka kailangan ka. Tumingin siya sa cellphone, 10:45 p.m. Isang oras at 15 minuto na lang, bagong taon na. At sa sandaling iyon,
Gumawa siya ng desisyon na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Tumayo si Marites, kinuha ang ilaw ng kanyang cellphone at naglakad patungo sa pinanggalingan ng tunog. Ang kanyang mga paa ay nanginginig, ang kanyang hininga ay mabilis, at ang kanyang puso ay tumitibok ng sobrang lakas. Bawat hakbang ay parang bigat ng buong mundo. Bawat segundo ay parang oras. Ngunit patuloy siyang naglakad. Sa likod ng mga sirang upuan, nakita niya ang isang dalaga. Mga 19 o 20 taong gulang. Buntis, halos 7 o 8 buwan na. Nanginginig sa lamig. Walang sapatos. Basang-basa ang damit. Ang mukha nito ay namumula sa umiiyak at ang mga mata ay puno ng takot at pagod. Ang kanyang mga buhok ay magulo, ang kanyang mga braso ay may gasgas, at ang kanyang tiyan ay halatang malapit ng manganak. "Tulungan mo po ako," sabi ng dalaga, umiiyak. "Wala akong matuluyan, wala akong makain. Nagtatago ako dito dahil takot akong lumabas. Baka manganak na ako dito. Ayokong pumasok sa 2026 ng patay na. Ayokong mamatay mag-isa sa huling gabi ng taon." Ang kanyang boses ay puno ng pangamba, ng takot na totoong nararamdaman ng isang taong walang tulong at walang pag-asa. Napaatras si Marites. Hindi niya kilala ang babaeng ito. Hindi niya alam kung totoo ang sinasabi nito. Maaaring scammer, maaaring addict, maaaring kahit ano. Sa Nueva Ecija, maraming kwento tungkol sa mga taong nanluloko, nangungotong o gumagamit ng awa upang magnakaw. At si Marites ay walang pera, walang proteksyon at mag-isa. Ngunit tumingin siya sa mga mata ng dalaga at nakita niya ang sarili niyang mukha noong namatay si Junjun. Ang mukha ng isang taong nag-iisa, walang tulong at desperado. Ang mukha ng isang taong hindi humihingi ng yaman, kundi ng presensya ng taong magsasabi, "Hindi ka nag-iisa." Narinig niya ang tinig sa kanyang puso, hindi boses, ngunit pakiramdam. Tulungan mo siya. Ito ang dahilan kung bakit ka nandito sa huling gabi ng 2025. Ito ang paraan ko upang ipakita sa iyo na may plano ako para sa 2026. Nanginig si Marites. Wala siyang pera, wala siyang pagkain, wala siyang maibibigay. Ngunit sabi ng kanyang puso, "Magtiwala ka, gumawa ka ng mabuti, ako ang bahala." At sa sandaling iyon, sa huling oras ng 2025, gumawa siya ng desisyon na magbabago ng kanyang buhay magpakailanman. Tumingin siya ulit sa cellphone, 11:00 PM na, isang oras na lang, 2026 na. At sa oras na iyon, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng kadiliman, pipiliin niyang maging instrumento ng Diyos. Lumapit si Marites sa dalaga. "Ano ang pangalan mo?" tanong niya. Mahinahon ngunit maalaga. "Lani po," sagot ng babae. "Lani Santos. Nagtrabaho po ako sa Maynila pero nagsara ang kumpanya noong Nobyembre. Umuwi ako rito noong Disyembre pero wala nang tumanggap sa akin. Ang nobyo ko, iniwan niya ako nang malaman niyang buntis ako." Tumulo ang luha ni Lani. "Wala na po akong mapuntahan. Gusto ko na lang makarating sa 2026 ng buhay. Yun lang po ang hiling ko." Hindi nagsalita si Marites. Sa halip, inilabas niya ang laman ng kanyang bag. 3 pirasong tinapay na itinabi niya para sa almusal bukas, Enero 1, 2026. Isang bote ng tubig at ang lumang jacket na suot niya. "Kainin mo muna," sabi niya. "At suotin mo ito malamig." Umiyak si Lani habang kumakain, hindi dahil sa sarap ng pagkain, kundi dahil sa init ng kabutihan na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang simpleng tinapay ay parang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Ang simpleng tubig ay parang tubig buhay. At ang lumang jacket ay parang yakap ng ina na matagal nang wala. Si Marites ay naupo sa tabi niya, tahimik ngunit nag-aalaga. Walang tanong, walang paghatol, tanging presensya. Minsan ang pinakamahalagang tulong ay hindi salita kundi ang pagiging nandyan, ang pagpapakitang hindi ka nag-iisa, na may taong nakakakita sa iyo, na may taong nagmamalasakit. Matapos kumain si Lani, nagsimula siyang magkwento. Tungkol sa kanyang buhay sa Maynila bilang factory worker, tungkol sa pangakong walang katuparan ng nobyo, tungkol sa takot na mamatay siya ng mag-isa habang nanganak. "Hindi ko na po alam kung bakit ako nabubuhay pa," sabi ni Lani. "Pero sabi ng nanay ko dati, basta't may hininga ka pa may plano pa ang Diyos, kaya gusto ko lang makarating sa bagong taon. Baka doon may pagbabago."
Ngumiti si Marites, isang malungkot ngunit tunay na ngiti. Tama ang nanay mo, sabi niya. Kapag wala ka ng hawak, hawakan mo ang Diyos. Yan ang sabi sa akin ng aking ina at kahit mahirap maniwala, totoo yun. Nag-usap sila hanggang humupa ang ulan. Hindi tungkol sa solusyon, kundi tungkol sa pag-asa. Hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa Diyos na gumagawa ng paraan kahit wala ng paraan. Tumingin si Marites sa cellphone, 11:30 p.m. 30 minuto na lang, 2026 na. Lani, sabi niya, matulog ka na. Bukas, bagong taon na, bagong simula. Para sa atin dalawa. Ngumiti si Lani. Salamat po. Dahil sa inyo, hindi ako mag-isa sa pagpasok ng bagong taon. Bago matulog, nag-alok si Lani. Pag nabayaran ko na ang buhay ko, babayaran ko po kayo. Umiling si Marites. Hindi ko kailangan ng bayad. Kailangan ko lang malaman na may taong natulungan ko. Yun lang. At sa gabing yon, 2 babaeng walang-wala, buntis na dalaga at biyudang manggagawa, ay natulog ng mahimbing sa ilalim ng bubong ng isang abandoned na evacuation center, protektado ng panalangin at presensya ng isa't isa. Nang magising si Marites, tumigil na ang ulan, ang kalangitan ay malinaw, ang hangin ay presko. Tumingin siya sa cellphone, 6:00 a.m., Enero 1, 2026. Bagong taon na, parang binanlawan ng Diyos ang mundo upang magsimula ulit. Si Lani ay gumising din. Pupuntahan ko na po ang tiya ko, sabi niya. Matagal ko na siyang hindi nakikita pero baka tumanggap siya sa akin. Lalo na ngayon, bagong taon. Nag-alok si Marites na samahan siya, ngunit tumanggi si Lani. Maraming salamat po, sabi niya. Pero kaya ko na dahil sa inyo, naramdaman ko ulit na may Diyos talaga. At ngayon, sa unang araw ng 2026, magsisimula na ako ulit. Niyakap niya si Marites. Isang mahigpit, mainit at totoo na yakap. At saka siya umalis, naglakad sa daan na basa pa ng ulan, ngunit may ngiti sa mukha at pag-asa sa puso. Naiwan si Marites mag-isa sa evacuation center. Tumingin siya sa paligid. Malinis na. Natapos na ang trabaho. Tatanggapin niya ang 300 mamayang hapon. Ngunit sa kanyang puso may naramdaman siyang kakaiba. Hindi siya mayaman. Hindi nawala ang problema. Ngunit may nagbago. Para bang may binuksan sa loob niya. Isang pintuan ng pag-asa na matagal nang nakasara. Para bang sinabi ng Diyos, Marites, hindi ka nag-iisa. Nandito ako palagi. At ang 2026 ay magiging iba. Lumipas ang 1 linggo ng 2026. Bumalik si Marites sa palayan. Ang buhay ay tuloy pa rin. Parehong hirap, parehong pagod, parehong takot. Ngunit may kakaiba. Parang mas kaya niyang huminga. Parang mas malakas ang kanyang loob. Tuwing binubuklat niya ang Biblia, mas naiintindihan niya ang mga salita. Tuwing nagsusulat siya sa kwaderno, mas nagiging totoo ang mga panalangin. Ngunit sa 10 araw ng Enero 2026, dumating ang masamang balita. Tinawag siya ni Mang Tomas. Marites, sabi nito, pasensya na. Kailangan kong tanggalin ka. May mas batang manggagawa na mas mura ang bayad. Last week mo na next week. Naramdaman ni Marites na bumagsak ang kanyang mundo. Wala ng trabaho. Wala ng kita. Paano niya babayaran ang utang? Paano siya mabubuhay? Akala niya, dahil bagong taon na, 2026, may pagbabago na. Ngunit bakit parang mas lumalala pa? Umuwi siya sa kanyang kubo at umupo sa sahig. Binuksan niya ang kanyang kwaderno. Nagsulat siya ng isang maikling panalangin. Panginoon, akala ko tapos na ang pagsubok. Akala ko dahil 2026 na, simula na ito ng bagong buhay. Pero bakit mukhang mas lalo pang lumalala? Kung ito ang paraan mo, tanggapin ko. Pero Panginoon, pagod na po ako. Umiyak siya. Mahaba, malakas. Hanggang sa wala ng luha. At nang tumigil na siya, naramdaman niya ulit ang parehong tinig sa kanyang puso. Magtiwala ka pa. Hindi pa tapos ang kwento. Ang 2026 ay kakasimula pa lang. Ngunit paano siya magtitiwala? Paano siya maniniwala na may plano pa ang Diyos kung halos wala na siyang makain, wala ng trabaho at wala ng kinabukasan? Kinabukasan, Enero 11, 2026, may dumating na mga ngalekta ng utang. Marites, sabi nito, kung hindi ka makakabayad sa katapusan ng buwan, kukunin namin ang lupa. Walang exemption.
Nanlaki ang mga mata ni Marites. Pero wala pa po akong trabaho. Kailangan ko ng konting panahon. Umiling ang lalaki. Wala kaming pakialam, bayad o lupa. Ikaw ang pumili. At umalis siya, iniwan si Marites na umiiyak at nanginginig sa takot. Ngunit sa gabing iyon, Enero 11, 2026, habang nag-iisa sa kanyang kubo, may naalala si Marites. Ang mukha ni Lani noong gabing tumulong siya sa huling oras ng 2025. Ang takot, ang desperasyon, ang pag-asa na kahit kaunti, nandoon pa rin. At naisip niya, kung nagtiwala ako noon kahit walang nakikita, bakit hindi ko gawin ulit ngayon? Kakasimula pa lang ng 2026, mayroon pang 11 buwan. Kaya kinuha niya ang Biblia, nagbasa at nanalangin. Panginoon, alam ko na hindi mo ako iiwan. Kahit hindi ko pa nakikita kung paano, nagtitiwala pa rin ako. Ipinangako mo sa akin ang 2026. Ipinangako mo sa akin na may pagbabago. Kaya hinihintay ko. Kinabukasan, Enero 12, 2026, may kumatok sa pinto ni Marites. Binuksan niya ito at nakita niya si Lani. Ngunit hindi mag-isa. Kasama niya ang isang babaeng nasa 50s, elegante, ngunit simple ang pananamit at may dalang bag. Ang mukha ng babae ay mabait, may mga ngiti sa gilid ng mata at may aura ng kapangyarihan na hindi nakatatakot, kundi nakakapanatag. Marites, sabi ni Lani, ngumingiti at umiiyak, ito po si Tia Corazon. Siya po ang pinuno ng kooperatiba ng mga kababaihan dito sa Nueva Ecija. Sinabi ko po sa kanya kung paano ninyo ako tinulungan sa huling gabi ng 2025 at gusto niyang makausap kayo. Lumapit si Tia Corazon at nakipagkamay. Ang kanyang kamay ay malambot ngunit matibay, parang kamay ng isang taong sanay sa trabaho ngunit may dignidad. Matagal ko nang nakikilala si Lani, sabi ni Tia Corazon. Hinahanap ko siya matagal na, pero nawala siya sa Maynila. Nang malaman ko na ikaw ang tumulong sa kanya sa huling gabi ng 2025, naisip ko, ito ang uri ng taong kailangan namin sa kooperatiba. Ang taong handang magsakripisyo para sa iba, kahit sa sarili ay walang-wala na. Nakinig si Marites, nalilito ngunit umaasa. Ipinaliwanag ni Tia Corazon, ang kooperatiba namin ay tumutulong sa mga kababaihang apektado ng sakuna, mga balo, mga OFW returnees, mga walang trabaho. Tinuturuan namin sila ng sustainable farming, sowing at microfinance. At kailangan namin ng tao na may mabuting puso, may tiwala sa Diyos, at alam kung paano magtiis. Ikaw, sabi niya, tumingin ng diretso sa mga mata ni Marites, ang pinakamahusay na halimbawa nito. Inilabas niya ang isang folder. Gusto kang magtrabaho sa amin, regular, may sweldo, may allowance para sa tirahan, at kung gusto mo, ituturo mo ang iba kung paano mag-alaga ng palay at magtanim ng sustainable. Ito ang iyong bagong simula sa 2026. Hindi makapaniwala si Marites. Pero, Tia Corazon, wala po akong pinag-aralan, wala po akong college degree, manggagawa lang po ako. Ngumiti si Tia Corazon. Ang kailangan ko ay hindi degree, ang kailangan ko ay puso. At ikaw, Marites, ay may puso na bihira nang makita sa mundo ngayon. Tinulungan mo si Lani sa huling oras ng 2025, kahit ikaw din ay walang-wala. Yan ang tunay na edukasyon, ang edukasyon ng puso. Lumapit si Lani at hinawakan ang kamay ni Marites. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito ngayon. Namatay na ako sa evacuation center o nabuntis na ako sa kalye. Pero dahil sa inyo, nabuhay ako. Pumasok ako sa 2026 ng buhay at may pag-asa. At ngayon, gusto ko kayong tulungan. Umiyak si Marites, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang tuwa, sa pagkagulat at sa katotohanan na ang Diyos ay talagang sumagot sa kanyang panalangin sa paraang hindi niya inaasahan. Kaya pala, bulong ni Marites, kaya pala tinulungan ko si Lani sa huling gabi ng 2025. Ito pala ang plano mo, Panginoon. Ito pala ang dahilan kung bakit ako nandoon upang magsimula ang 2026 ng tama, sa pag-asa, sa kabutihan, sa pagmamahal. 3 araw pagkatapos, Enero 15, 2026, nagsimula na ang bagong buhay ni Marites. Dumating siya sa opisina ng kooperatiba. Isang malinis, maliwanag na gusali na puno ng mga babaeng tulad niya, mga balo, mga ina, mga manggagawa na binigyan ng pangalawang pagkakataon sa bagong taon.
Ang mga mukha nila ay puno ng pag-asa, ng determinasyon at ng pagmamahal sa isa't isa. Tinanggap siya nila ng buong init. Ikaw pala ang nagligtas kay Lani sa huling gabi ng 2025, sabi ng isa. Salamat sa iyo. Kahit ikaw din ay nahihirapan, tumulong ka pa rin. Dahil sa iyo, ang 2026 ni Lani ay puno ng pag-asa. Napaiyak si Marites. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil unang beses siyang naramdamang parte ng isang pamilya. Unang beses siyang naramdamang may halaga, na may layunin, na may kinabukasan sa 2026. Sa unang linggo ng trabaho, itinuro sa kanya kung paano gumawa ng organic fertilizer, kung paano magtanim ng walang kemikal, at kung paano magtipid ng tubig. Sa pangalawang linggo, itinuro naman niya sa iba ang kanyang alam, kung paano mag-alaga ng palay, kung paano makita kung handa na ang ani, at kung paano magtrabaho ng may pananampalataya kahit mahirap. Sa unang sahod niya sa katapusan ng Enero 2026, binayaran niya ang utang, lahat, hanggang sa huling piso. Nang binigyan siya ng resibo, huminga siya ng malalim, parang may malaking bato na inalis sa kanyang dibdib. Salamat Panginoon, bulong niya. Ginawa mo talaga. Sinimulan mo talaga ang 2026 ng tama para sa akin. At sa gabing iyon, para sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, natulog siya ng mahimbing, walang takot, walang alalahanin, tanging pasasalamat. Matapos ang 2 buwan ng 2026, Marso na, may dumating na sulat mula sa kooperatiba. May libreng pagsasanay tungkol sa organic farming. At siya ay isa sa mga pipiliin na mag-lead. Ibig sabihin, ituturo niya sa ibang kababaihan kung paano magpalaki ng halaman ng walang kemikal, kung paano magtipid ng tubig, at kung paano kumita ng hindi sinisira ang lupa. Ito ay isang pagkilala, hindi lamang sa kanyang kakayahan kundi sa kanyang karakter. Naalala ni Marites ang sinabi ng kanyang ina, "Kapag wala ka ng hawak, hawakan mo ang Diyos." Ngayon, alam na niya, hindi siya bumitaw. Kahit kailan, kahit sa pinakamasakit na panahon ng 2025, nandoon pa rin siya tahimik na gumagawa ng paraan, tahimik na naghahanda ng sagot na higit pa sa inaasahan. At ang 2026 ay naging taon ng pagbabago. Naalala rin niya ang huling gabi ng 2025, ang ulan, ang bagyo, ang takot at ang desisyon na tumulong. Kaya pala ang bulong niya, kaya pala iyon ang huling gawain ko sa 2025 upang magsimula ang 2026 ng tama. Lumipas ang 6 na buwan ng 2026. Hulyo na. Si Marites ay naging isa sa pinakarespetadong trainer sa kooperatiba. Hindi dahil siya ay perpekto, kundi dahil siya ay totoo. Ikinukwento niya ang kanyang kwento, ang pagkawala ni Junjun noong 2022, ang utang, ang takot at ang gabing tumulong siya kay Lani sa huling oras ng 2025 habang papasok ang 2026. Yan ang tunay na pananampalataya, sabi niya sa mga kababaihan. Hindi ka nagtitiwala dahil sigurado ka. Nagtitiwala ka kahit hindi ka sigurado. Nagtitiwala ka dahil naniniwala kang may Diyos na gumagawa ng paraan kahit hindi mo nakikita. Noong Disyembre 31, 2025, akala ko wala ng pag-asa. Pero nang tumulong ako, binuksan ang pintuan ng 2026 para sa akin. Maraming babae ang umiyak. Marami ang nag-share ng sariling kwento. At dahan-dahan, naging tahanan ang kooperatiba, hindi lang lugar ng trabaho, kundi lugar ng pag-asa. Isang araw, Agosto 2026, may dumating na bagong miyembro, isang 18 taong gulang na babae, buntis, takot, at walang matuluyan. Lumapit si Marites. "Ano ang pangalan mo?" tanong niya. "Gina po," sagot ng babae. Ngumiti si Marites. "Gina, walang masamang mangyayari sa iyo dito. Tutulungan kita dahil may isang babae na tumulong sa akin noong wala akong wala. Sa huling gabi ng 2025. At ngayon, ako naman ang tutulong sa iyo." At doon, sa simpleng gawang iyon, ipinasa ni Marites ang biyaya. Hindi dahil mayaman siya, kundi dahil naranasan niya kung ano ang tumanggap ng tulong sa panahon ng desperasyon. At ngayon, sa 2026, siya naman ang nagiging instrumento ng Diyos. Noong Setyembre 2026, nag-organisa ang kooperatiba ng isang community garden project. Si Marites ang namuno. Tinuturuan niya ang mga kababaihan kung paano magtanim ng gulay, kung paano mag-compost,
at kung paano magbenta ng produkto sa merkado. Ang proyektong ito ay naging simbolo ng pag-asa kung paano ang isang simpleng gawa ng kabutihan sa huling gabi ng 2025 ay naging ugat ng pagbabago sa 2026. Noong Oktubre 2026, may bisita mula sa provincial government. Nakita nila ang trabaho ni Marites at ng kooperatiba. Ito ang tunay na pagbabago, sabi ng opisyal. Ito ang uri ng proyektong dapat suportahan at nag-alok sila ng tulong. Pondo para sa ekspansyon, training para sa iba pang komunidad at pagkilala sa kooperatiba bilang model ng sustainable development. Umiyak si Marites nang marinig iyon. Hindi dahil sa yaman o karangalan, kundi dahil nakita niya kung paano gumagana ang Diyos. Mula sa isang simpleng desisyon sa huling gabi ng 2025, tumulong sa isang estranghero hanggang sa 2026 na puno ng pagpapala at pagbabago. Salamat, Panginoon, bulong niya. Ipinakita mo sa akin na ang bawat taon ay may plano ka. Ang 2025 ay naging preparasyon. Ang 2026 ay naging pagtupad. Ang buhay ni Marites ay hindi naging perpekto. May mga araw pa rin ng hirap. May mga alaalang sumasakit pa rin. Ngunit may isang bagay na nagbago, ang kanyang pag-asa. Hindi na siya nag-iisa. Hindi na siya walang direksyon. At higit sa lahat, naramdaman niya na ang Diyos ay hindi kailanman umalis. Ang gabi ng Disyembre 31, 2025, ang gabing tumulong, siya sa isang estranghero sa gitna ng bagyo, ay naging simula ng isang bagong kabanata sa 2026. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa isang simpleng desisyon, gumawa ng mabuti kahit wala kang maibibigay. Sapagkat ang Diyos ay hindi humihingi ng perpeksyon. Humihingi siya ng puso na handang magtiwala kahit sa kadiliman. At ngayon, habang papalapit ang katapusan ng 2026, naiintindihan na ni Marites, ang bawat taon ay may dalang pagsubok, ngunit ang bawat taon ay may dalang pagpapala rin. Ang susi ay ang pagtitiwala, na kahit hindi mo pa nakikita ang bukas, nagtitiwala ka pa rin na may Diyos na gumagawa ng paraan. Ang 2025 ay naging paghahanda. Ang 2026 ay naging pagtupad. At ang 2027, ito ay magiging patuloy na patotoo ng kabutihan ng Diyos. Kung nakarating ka hanggang dito, hindi ito nagkataon lamang. Inilapit ka ng Diyos sa kwentong ito dahil kailangan mo itong marinig. Ngayon, may hihilingin ako sa iyo. Mag-subscribe ka sa channel upang patuloy kang makatanggap ng mga kwentong nagpapalakas ng kaluluwa. At sa mga komento, isulat mo kung taga saan ka at ibahagi mo. Ano ang iniwan ng patutuong ito sa iyong puso? Mayroon ka bang dinadala ngayon na nais mong ipagkatiwala sa Diyos? Ibahagi mo ang iyong panalangin, sakit o pasasalamat. Dito tayo ay isang pamilya at mahalaga ang iyong kwento.